Adi ara mga pre. So for today's ganap is ipapakita ko sa inyo yung bagong NMAX 2025. Yes, ito po yung bagong NMAX 2025 na nakikita nyo sa harapan mga pre. Yung mga dumating na stocks nila dito sa Yamaha ay kulay black tapos silver na matte. Pero ang mga dumating sa kanila is yung mga standard version lang. As you can see, they made a lot of changes sa bagong NMAX na ito. Overall, itsura niya is nagbago talaga. It's like a combination of the NMAX version 1 tapos X-Max. They made a lot of changes sa headlight na kasi naka-projector at naka-LED, full LED po. At kamukhang-kamukha sa NMAX version 1 with a hybrid of X-Max. Yung front fender niya, malapad na katulad ng sa X-Max. Tapos naka-ABS na rin ito. Same braking system, naka-front caliper po siya na single pot. Tapos naka 13 smags pa rin po ito. Dito naman sa mudguard niya banda, parang forged carbon. Kita nyo yan? Ang ganda ng finish. It's the same plastic-like material, pero parang forged carbon na yung design niya. The exhaust system is still the same, pero yung shocks niya is nag-improve kasi may baso na. So most likely, ang suspension performance nito is mas maganda compared sa previous models nila. The same braking system sa likuran, naka-disc brake tapos naka-single pot na caliper. And the radiator cooling system is still the same sa mga lumang models. They also made a big change sa kanyang taillight. So from a compact single lens, ngayon dalawang lens na po yung taillight niya. Left and right para sa signal light and para sa stoplight. And a small Yamaha logo sa likuran. Tapos ito naman po yung grab bar nila na matte finish. At dito naman sa bandang may grab bar, forged carbon talaga yung finish ng kanilang plastic katulad nung nasa harapan sa mudguard. At yung upuan naman niya is plain black lang na premium feel and comfortable po kasi makapal po yung foam. But I think parang lumiit po siya. Hindi katulad sa previous na NMAX na mahaba. Same position sa kanyang gas tank tapos nakakilis na rin po ang standard ng NMAX. At dito naman sa kanyang cockpit, the same standard switches pero nagbago po ang kanyang display panel. So hindi ko lang mapakita sa inyo yung display niya kasi wala pa po itong battery kasi kakalapag lang nga. As you can see dito sa kanyang kaliwang switch, wala po yung turbo na button kasi standard po ito. Ito naman yung mga compartments siya sa harapan. So, ganyan kalaki po yung mga compartments sa harapan. Malaki po, marami kang pwedeng ilagay dyan. Mga cellphone, may socket na po siya. Kaya pwede nyo pong i-charge ang mga cellphone nyo. So, overall, napakaganda po ng bagong NMAX 2025. Gustong gusto ko siya kasi very high-tech na po at ang daming pinagbago. Very edgy ang design katulad ng sa NMAX version 1. Tapos, kahawig pa niya yung bagong X-Max. So, when it comes to sporty look, hindi talaga magpapahuli ang bagong NMAX 2025. Marami ang choices sa bagong NMAX 2025. Meron silang pula, itim, tapos silver. And I think the silver matte is a very good choice as well because it looks pretty good and pretty premium. Ito nga pala ang cash price ng NMAX 2025 at ang kanyang down payment and installment terms. And these are the engine specifications ng motor na ito. The engine is equipped with liquid-cooled 4-stroke single overhead cam, 4 valves, single-cylinder 155cc ang motor na ito. Pareho lang din sa mga nakaraang NMAX, ganun pa rin ang performance ng motor na ito. But the big upgrade sa motor na ito is yung Tex-Max version. Kasi wala na po siyang bola. Meron na siyang shifter. Kung ikaw ay medyo nabibitin sa acceleration at pag-overtake is pwede kang gumamit ng Tex-Max feature na parang shifter para mas lumakas yung arangkada mo. Ano sa tingin nyo mga pre? Bibili ba kayo ng bagong NMAX 2025?